Sa likod ng ilog ng San Miguel, napatayo ang bahay ni Aling Minda, isang biyudang tindera ng ulam na kilala sa kanyang kasipagan at talinisan. Isang gabi ng Huwebes, dumating siyang pagod mula sa palengke. Madilim na at tahimik ang paligid, tanging huni ng palapa at tunog ng kulagligang maririnig. Napansin niya ang kalat sa sala, mga butil ng bigas, balat ng candy at alikabok. Hay nako, hindi ko talaga matiis, bulong niya habang kinukuha ang lumang walis tambo na nasa gilid ng pintuan. Nay, huwag po na yon, sabi ng anak ng si Elisa, halatang nababakala. Bakit? Kunot noon niyang tanong. Sabi po ni Lola, huwag daw po magwawalis sa gabi. Baka raw may nakikitira sa loob. Napatawa si Aling Minda. Pamahiin lang yan. Ano kung may nakikitira? Wawalisin ko rin sila. At sinimulan niyang walisin ang sala, papalabas ng bahay. Habang ginagawa ito, may malamig na simoy ng hangin na pumasok sa loob. Wala namang bintana ang bukas. Napahinto siya saglit, ngunit ipinagkibit balikat lang ang naramdaman. Pagkatapos magwalis, inilagay niya sa envelope ang kita niya sa buong linggo, 5,000 piso, at isinuksok sa ilalim ng kutsan. Madaling araw, nagising siya sa isang tunog. Narinig niyang parang may gumadapang na matigas sa sahig. Tumayo siya, sinilip ang paligid. Walang tao, wala rin ang anak sa papag. Elisa, tawag niya, tahimik, sa dulo ng sala. May nakita siyang anino, isang payat na nilalang, na pausli ang mga tadyang, ang mga mata ay botas at walang liwanag. Sa kamay nito ay may hawak na walis tambo na patulad ng kanya, ngunit puno ng itim na alikabok. Akin na ang itinaboy mo, anang tinig nito, basag-basag, parang galing sa ilalim ng lupa. Biglang bumakas ang pinto, at isang malapas na hangin ang pumasok at bumalat sa loob ng bahay. Natumba si Aling Minda at nawala ng ulirat. Pagkagising ni Aling Minda kinabukasan may pagtatakang sinariwa ang mga pangyayari. Panaginip lamang iyon sa Agnes sa sarili at agad siyang tumayo at dumiretso sa kutsan. Dito niya karaniwang itinatabi ang kita mula sa palengke at kagabi, buong linggo niyang kinita, mahigit 5,000 ay hinipit niya roon. Inangat niya ang kutsan, wala, ni isang pirasong papel, ni isang abiso, ni ani nung iniwang palatandaan. Tahimik ang paligid, ngunit parang may bigat sa hangin. Hindi pwedeng kinuha ni Elisa to, hindi siya danon, bulong niya. Agad niyang sinilip ang aparador, ilalim ng mesa, pati loob ng mga plastik na bag. Wala, tumigil siya saglit, napatingin sa sahig. Doon niya naalala, kagabi siya ay nagwalis. Elisa, sigaw niya habang sinisiyasat ang buong bahay. Walang sumasagot, hinanap niya ito sa banyo, sa kapitbahay, sa labas ng bahay at maging sa kalsada. Nagtanong siya sa mga tao sa kanto. Wala raw silang nakitang batang dumaan. Inabot na siya ng gabi sa paghahanap ngunit na natiling blanko ang lahat. Hanggang sa isang matandang pulubi sa tapat ng ilog ang nagsalita, may nakita akong batang babae kagabi. Hinahawakan siya ng isang nilalang, puti ang mata, parang abo ang balat, tumatawa pero walang tunog. Sa may kanal ko sila huling nakita. Nanlambot si Aling Minda. Ang lamig ng gabing iyon ay biglang gumapang sa kanyang batok at naalala ang pangyayari na akala niya ay panaginip lamang iyon. Lumipas ang gabi, ni segundo ay walang itinulog si Aling Minda, papahanap at kapaisip kay Elisa. Habang tuliro si Aling Minda sa pagkawala ng anak at pera, isang tawag ang dumating. Hello, kayo po ba si Herminia Minda Cruz? Kayo po ba ang may pwesto sa dulo ng palengke, wika ng kapitan? Oo, bakit po? Nanininig niyang tanong. Pasensya na po, nasunog po ang pwesto ninyo kagabi. Wala pong ibang nadamay, pero ang sa inyo lang po, natupok. Hindi siya nakapagsalita, bumagsak ang hawak ng kutsara. Hindi siya napagalaw agad, nanininig ang kanyang tuhod. At nang sa wakas ay marating ang pwesto, abo na lamang ang natira. Wala ni mumo ng kaldereta, wala ni gafatumbas lamin ng isda. Sa gitna ng abo, may napatirik na walis tambo. Ngunit hindi pa doon nagwakas ang lahat ng kamalasan at misteryo kay Aling Minda. Gabi-gabi, habang napahiga, bigla siyang nagigising. May naririnig siyang tunog ng pagwalis sa sahig, pero walang taong gising. Walang gumagalaw, ngunit ang tunog ay buo, mabigat, at palapit ng palapit sa kanyang silid. Sa unay iniisip niyang guni-guni lamang ito, ngunit ng gabing iyon, may narinig siyang bulong kasabay ng walis.
Kalimutan mo ang pera, ang anak mo, pati ikaw, lilinisin ka rin namin. Napamulat siya bigla at doon ay napansin niya na ang pana ng kanyang kama ay puno ng itim na alikabok kahit sarado ang bahay. Hindi na muling dinalaw ng antok si Aling Minda na natili siyang dilat hanggang sa pagsikat ng bukang liwayway. Bumangon na siya at nanlalatang umupo sa sulok. Tulala, walang imik, napayakap sa kanyang lumang walis. May kumatok sa kanilang pintuan. 3 beses, banayad pero buo, tap, tap, tap. Pagbukas niya, isang matandang babayang gumumad, puting-puti ang buhok, balat ng alikabok ang kanyang baston at may hawak na supot ng tuyong dahon, asin at pulang sinulid. Siya sila Pang Rosa, isang albularyang matagal nang hindi nakita sa baryo. Hinahanap mo ang anak mong wala, ang perang nilamon ng lupa at ang katahimikang dinafaw ng gabi, aniya. Alam ko kung anong espiritu ang ginisim mo at alam ko rin kung paano mo sila mapapalis. Lapang Rosa, ang nabuhay ang wika ni Aling Minda. Tulungan niyo po ako, hindi ko napapayanin pa ang mga kamalasang nangyayari sa akin. Ano ang nararapat kong gawin? Inilatag nila Pang Rosa ang mga kailangan ni Aling Minda upang labanan ang espiritu. Asin ilalagay sa 4 na sulok ng bahay. Ang asin ay humahadlang sa mga nilalang ng kadiliman. Pulang sinulid ibabalot sa hawakan ng walis. Upang hindi nila ito magamit, ikaw na lang ang makapahawak dito. Dahon ng banaba at tanglad pakukuluan at iwiwisik sa sahig bago maghating gabi. Ito ang linis na hindi nila kayang tikman. Dasal ng pagtataboy, isang panalangin kailangang bigkisin habang umiikot sa loob ng bahay. Simpleng ngunit may bisa, kung ako man ay di sinasadya, ang daan ay isara, ang masamay paalisin, sa liwanag ng apoy, sa asin ng lupa, sa ngalan ng panata, bumalik ka sa dilim. Makaraan ang gabing iyon ng litwal, tahimik si Aling Minda habang nakalpo sa sahig ng kanyang bahay. Wala nang alikabok, wala nang aninong gumagapang, ngunit wala na ring Elisa, walang tinig, walang yakap, tanging litrato ng anak ang naiwan, kupas, bahagyang may mansya ng luha. Hawak-hawak niya ang walis na ngayon ay binalutan ng pulang sinulid. Hindi na ito tulad ng dati, tila ba nabura ang espiritong dati na nanahan dito. Ngunit sa tuwing titingnan niya ito, parang naririnig niya pa rin ang boses ng kanyang anak. Nay, huwag ka magwawalis sa gabi. Napapikit si Aling Melda. Sa wakas, napabulalas siya ng iyak. Hindi iyak ng takot, kundi iyak na matinding pagsisisi. Kung nakinig lang ako, kung naniwala lang ako. Hindi ko sana itinaboy ang sariling swerte, hindi ko sana nawala ang anak ko. Sa sumunod na mga araw, hindi na muling humawak ng walis si Aling Melda pag lumunubog ang araw. Sa halip, nagsindi siya gabi-gabi ng kandila sa altar, hindi bilang panawagan sa nino, kundi bilang paggunita sa hanap at pagkilala sa mga bagay na hindi na dapat pa pinagdududahan. Naunawaan niya, hindi lahat ng lumang paniniwala ay basta naluluma. May mga pamahihing gino-ginita, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Paggalang sa palikasan, sa espiritu, sa mga patay, sa liwanag at dilim.